ngayon, bukas, at magpakailanman. Kung hindi ka nagpabuntis yan sa magaling mong asawa, siguro teacher ka na ngayon. Mahal na mahal ko ang asawa ko. Bakit? Mahal ka ba niya talaga? Hindi naman ho kami magsasama kung di kami nagmamahalan, Nay. Papasok ka dyan sa sinasabi mo. Apoy ninyo mga hayop kayo! Ang pagtataksil ng isang lalaki o babae sa kanyang asawa, malaking paglabag yan sa batas ng Diyos at ng tao. Ganon din sa sinumpaang pangako ng sila'y ikasal, na mamahalin at magiging matapat sa isa't isa habang buhay. Ano man ang dahilan ng kataksilang nagawa, hindi pa rin katanggap-tanggap. Dahil nangangahulugan lamang ito na nawala na ang respeto at pagmamahal sa kanyang kabiyak. Isang misis ang umabot sa hangganan ng kanyang pagtitiis dahil sa pambababae ng kanyang mister. Hindi nga lang tama ang ginawa niyang paghihiganti. Malalaman ang naging bunga nito sa kwento natin ngayong gabi na pinamagatang Ganti ni Misis. Bakit kasi hindi ka nalang bumalik sa pagkakahera eh? Kesa kung ano-anong tinitinda. Ayaw po ni Alfredo, Nay. Wala ho kasi mag-aasikaso sa mga anak namin. Kung nakinig ka sana sa akin noon, edi hindi ka sana naghihirap. Kung hindi ka nagpabuntis yan sa magaling mong asawa, siguro teacher ka na ngayon. Mahal na mahal ko ang asawa ko. Bakit? Mahal ka ba niya talaga? Hindi naman ho kami magsasama kung di kami nagmamahalan, Nay. Papasok ka dyan sa sinasabi mo. Halika na, Ninita. Ninita, hindi ba kontra yung nanay mo doon sa yung una mong mister? Opo. Aha. Kasi nga po pinag-aral ako. Bakit ako nag-asawa ng ganong klaseng bakit nga ba? lalaki? Na-inlove ako doon. Ay, nainlove. Nung nagsama na kayo, kamusta? Di okay naman, no? Pero hindi naman, mahirap lang pa rin. Kaya lang, at least nakakakain pa rin ng Dahil sarili naman namin yung tricycle. Pero siya naman ba mapagmahal? Okay naman. Wala naman akong nakitang Oh. siya. Pero, trinaider din pala ako. Special. Siyempre naman, special ka sa akin. Talaga, ang kulit-kulit mo. Napakababaero talaga niyang asawa mo. Pati ba naman pasahero pagdududahan niyo pa? Sige, magtanga-tangahan ka. Magbulag-bulagan, magbingi-bingihan. Ang ahas, hindi palaging nasa gubat. Kadalasan nandyan sa kandungan ng asawa mo. Isang beses pa makita ko yan. Ay, tama na po. Teka na. Mahal, kaya mo na ako magtrabaho. Para makatulong din ako sa'yo. Malaki na rin yung mga anak natin eh. Bakit? Masyado bang maliit yun na intriga ko? Insulto mo yata ako eh. Hindi naman ganun yung ibig ko sabihin. Siguro,
Nasabihan ka na naman ng nanay mo na iwalayan ako. Di totoo yan. Pasensya ka na. Mahirap lang ako eh. Hindi katulad yung mga nagkakagusto sa'yo nun. Mayayaman. Teka. Ha? Ha? Sino ba nag-alok sa'yo ng trabaho, ha? Manliligaw mo, no? Sabi mo, Niligaw mo! tawag mo ko na. Nasaktan ako. Ha? Bakit? Masarap ba? Ha? May ibubo ka ba, ha? Tama na. Alfredo, tama na. Ha? Tama na. Bitawan mo. Tama na, ha? Ang tama na. Asawa lang kita. Wala kang karapatan tumanggi. Alfredo, tama na. Sa kabila ng nasagap na mga ebidensya ng mga pambababae ng kanyang mister, paulit-ulit pa rin itong pinatawad ni Nanita. Kanya ring tiniis sa mga pisikal at sexual na pang-aabuso nito sa kanya. Hanggang kailan mo patatawarin yung asawa mo? Hanggang kailan ka magtitiis? Hanggat nabubuhay ho ako, Nay. Handa ho akong tiisin ang lahat para sa mga anak ko. Ang importante po sa akin, buong pamilya ko. Ako na ako kumpronta dyan kay Alfredo. Wag! Ayoko maging dahilan to ng pag-aaway namin. Kontento na po ako na dito siya umuwi. Bago mo mahalin ang asawa mo, ang mga anak mo, mahalin at respetuhin mo muna ang sarili mo. Binabarilang martir sa luneta. Bago ka mapatay, magpakamatay, o makapatay, hiwalayan mo na yung asawa mo. Nasaan ba kasi yung asawa mong pangit? Talaga. Pinasyalan yung biyanan ko kasama yung mga bata. Doon matutulog yun, kaya sa akin ka abong magdamag. Magdamag lang? Ayoko, no. Gusto ko forever and ever. Alam mo, bakit mo pa kasi pinagsisiksikan yung sarili mo sa asawa mong hindi naman masarap? Alam mo, sweetheart, ayoko nang maging kabit. Gusto ko nang maging asawa mo. Paano si Ninita? Eh, ano bang ginagawa sa mga basura? Di ba tinatapon? Mahal? Ayoko nang maging kabit. Gusto ko nang maging asawa mo. Paano si Ninita?
ginagawa sa mga basura? Di ba tinatapon? Mahal? Oh. Akala ko ba matutulog kayo sa nanay mo? Aga pa ako bibili ng mga ibebenta ko bukas eh. Sabi ni nanay, imo ko na lang doon yung mga anak natin doon. Doon na lang sila matutulog ngayong gabi. Bihira ka naman, Nenita. Ba't di mo pa sinama yung mga bata pa uwi? Hilig mo talaga magpasa ng responsibilidad sa nanay mo eh. Uwi ko naman talaga yung mga bata eh. Kaso nagpumilit si nanay. Baka mahamugan daw yung mga anak natin. Ay, nako. Alam mo, sa susunod, huwag mo nang isasama yung mga bata dyan, ha? Buisit. Natuloy akong gana kumain. Bili mo na nga lang ako ng alak sa labas. Sige, inom na ako ng tubig. Dali. Bumili ka na muna. Sige na. Maya ka na uminom. Dali na! Pero nung malaman mo na meron Nagano? siyang chika-babes ka, ano? Sinabihan ko lang muna. Tapos, Nag-usap lang kayo muna. Oo, pero hindi. Nangako ba sa'yo hindi. na ititigil na niya? Oo, parang baliwala lang sa akin noon. Pero nung makita kong nakaakap na talaga Ay! doon ako talaga, ano yung utak ko talaga. Alam mo, buwisit talaga yung asawa mo eh. Matagal ko nang sinasabi sa'yo na dapat nilaso na natin yan para wala na tayong problema. Wala kang gagawing masama kay Nenita. Ina pa rin siya ng mga anak ko. O kaya mahal mo pa rin. Ha? Yun ba yun? Start naman. Pwes mamili ka. Ako o yung asawa mo? Ha? Alam mo, wag na. Ha? Marami akong reserba. Mas pogi, mas mayaman. Hindi kita kailangan. Ha? Aalis na ako! Sweetheart, sandali. Ito naman. Huwag mo ko iwan. Ikaw naman, masyado ka naman. Nga dito? Masyado ka eh, ha? Alfredo, ano ba? Hindi, masyado ka. Tampuhin eh. Ako na lang kasi piliin mo. Ha? Iwan mo na siya. Masyado ka. Abuy ninyo mga hayop kayo! Hayop ka! Hayop Nenita! ka! Ikaw hayop! Kita na kasi! Hayop! Tama na! Tama na! Wala hayop! Tama na sabi! Hayop kayo! Tama na! Baboy kayo! Baboy! Sige na ba? Walang kayo! Tama na! Sa akin to, ha? Paano mo Tama na! nagawa sa akin to? Lahat kinukuhatay niyo na! Sige na ba? Ginawa mo! Muna kasi yung babae na yan eh! Tama na! Ano ba sinasabi? Baboy!
Sabi ko, pwede bang mag-usap tayo? Aha. Sabi ko gano'n. Oo. Aba, hindi ako sinagot. Biglang tinusok ang noo ko. Tapos sa ganyan ka, o duguan ka na. Dugaan na po dito. Siyempre, tumutuloy. Dito ba naman sa Oo, noo? sa loob. Oo. Nakailang saksak ka. 7 araw po yun. 7? Pito. Ang dami. Parang nag-ano na yung utak ko. Nagdilim na. Nagdilim Opo. na ang paningin mo. Opo. Inaryahan mo na siya ng inaryahan. Ano nangyari pagkatapos yun? Siyempre, lupay-pay na yun. Wala na. Lupay-pay, wala na. Nakahandusay na. Alam ko na matay na nun. Kaya alam mo patay na nun? Agad-agad akong pumunta sa presinto. 4. Aha. At Ayun, nagpakulong ako. nagpakulong ka na. Pero sandali lang Sumuko ako. ka na. Sandali lang ako napunta sa 4. Ngayon, pinatawagan ko yung magulang ko. Mm-mm. Dinala agad ako sa Kamuning. Bakit? Ano meron nga sa Kamuning? Doon Ando ang ba yung talagang polis? ano. Ano doon ba na- yun? Oo, ano talaga ang kulungan talaga ng babae at lalaki Kulungan. doon. Ang may kulungan sa Kamuning. Meron po. Diretso ka doon? Diretso ka sa Opo, kulungan? hindi. Dinala nila ako ng mga polis. Oo. Ay, patawarin po ninyo ako. Binigyan ko po kayo. At ang pamilya natin ang kahihiyan. Lalo-lalo na yung 2 anak ko. Ang babata pa nila para mawala ng nanay. Andiyan ka pa, anak. Buhay ka pa. May nanay pa sila. Makakalaya ka. Paano? Hindi naman po ako makakapagpiyanse. Dito na yata ako mamamatay. Paano yung kinabukasan ng mga anak ko? Paano nila haharapin balang araw na hinugusgahan sila ng mga tao? Paano nila matatanggap na yung nanay nila mamamatay tao? Kriminal. Huwag ka mag-alala, anak. May awa ang Diyos. Magtiwala ka lang. Hindi ka niya pababayaan. At may nakilala ka dong may Manligaw. nakilala kang Nanligaw sa akin. nanligaw sa iyo Opo. doon sa loob. Mm. Ikaw man din hindi ba naging mayora ka doon? Mayores ako. Mayores Pinaka-head. ang tawag, Oo. mayores? Pinaka-head ng mayor. Habang nasa loob ng kulungan, pinapatay si Nanita ng kanyang konsyensya at pangungulila para sa kanyang 2 anak. Hindi niya mapatawad ang sarili niya sa nangyari at ang kanyang walang hiyang asawa na naging sanhi ng kanyang pagkakakulong. Hanggang sa Sagutin mo na kasi ako, Ninita. Pinapahirapan mo pa ako eh. Gusto ko ba sasabihin sa'yo na hindi kita gusto? Bitawan mo nga ako! Bakit? Sino bang trip mo? Asawa mong manloloko? O yung mga maliligaw mong polis? Ano bang lamang nila sa akin, ha? Mayaman ako. Marami akong pera. Ayaw kong ibigay lahat ng luho mo. Wala akong pakialam sa pera mo! Lalo na kung galing naman sa masama! Pakipot ka pa eh! Pareho lang naman tayong kriminal! Talaga lumaban! Itawan mo ako! Hoy! Taka! Bayo mo! Mayo! Di ako lalaban, Mayo! Bastos ka. Di ako lalaban. Nakakarespeto sa babae. Humingi ka ng tawad sa kanya. Ngayon na.
Malugod. Ninita, patawarin mo ako. Hindi ko na ulitin, Ninita. Isa pa. Ninita, patawarin mo ako, Ninita. Hindi ko na ulitin. Pasensya na, Ninita, sa nawarin mo ako. Okay na. Salamat ka. Sige na. Balik na tayo sa trabaho! Ayos ka lang? Ang taon niyo pala? Ako yung mayor dito. Kung sino man sa mga to ang umagrabyado sa'yo, sabihin mo lang sa akin, akong bala sa kanila. Nita. Kilala mo ako? Siyempre naman, no? Sino ba dito hindi may kilala sa'yo? Dahil mo kayong tagahanga dito. Sana ako dun eh. Kapag nalaman ni Mrs. na may kabit si Mister at sila ay nagsasama na, ano yung dapat gawin? Siyempre, Tita Mel, kailangan kumonsulta siya sa abogado, Kasi yung abogado ang magsasabi sa kanya kung meron na po bang sapat na ebidensya para magsampa siya ng kaso. Under our law po kasi, kapag ang lalaki po ang nakikiapid, pwede po siyang kasuhan ng concubinage. Pero ito po ay under Article 334 of the Revised Penal Code. Pero kailangan pong patunayan ni Mrs. na nagsasama muna sa isang bahay. Yung pong kanyang asawa at saka po yung kanyang kabit. Kung nakita mo lang nasa restaurant, nanood ng sine o gano'n, hindi yung pwede. Hindi po yan pwede, Tita Mel, under the Kailangan, concubinage. kailangan Nagsasama po sa isang nagsasama. bahay. Either po dinala po ni Mister sa doon sa Bahay kanilang nila, bahay conjugal, nila, oo. opo, o sa ibang bahay, or meron po din pong sinasabing ang sexual relations under scandalous circumstances. Pag wala po Under dito, scandalous circumstances? yes po. Pag hindi scandalous, okay lang? Yun po ang requirements or elements ng concubinage. Papasok sa motel yun eh. Paano magiging scandalous yun? Yun po Pag ang yun, hindi? yun po actually kahit po masabi mo na nagkaroon ng sexual relation, Oh. yung asawa mo at saka yung kanyang kalaguyo or Nagkadudos, kabit, hindi po siya considered as concubinage kung hindi mo nakita ng paulit-ulit or nalaman Kailangan ng... din paulit-ulit? Yes po, kasi doon lang natin masasabi kung scandalous siya. Kasi kung isang beses lang, hindi pa po siya considered concubinage. That's the difference between concubinage and Kung adultery doon po sa sa isang babae. beses na buntis yung babae, paano? Yun ba Sexual- scandalous? Pwede po natin siyang filean ng violence against women and children. Magkaiba naman po yun. May nakilala kang Nanligaw sa akin. nanligaw sa iyo. Opo. Doon sa loob. Ngayon, ang ikwento mo naman sa amin, paano ka naman na-in love? Ay, Kay May, ano patawag naman doon, napakabait. Mayor? Napakabait po niya. Biro mo. May pera na ako. Ako pa binibigyan ng pagkain. Kung ano yung biniregalo niya. Of drinks. Cheers. Good news. Sabi ni attorney, malapit na daw akong lumaya. Pero huwag kang mag-alala, yung sa'yo, silip ko na rin sa kanya yung kaso mo. Huwag mong alalahanin lahat ng gastos. Sagot ko lahat yun. Sabi rin ni attorney na may chance na baka pwedeng babae yung sentensya gaya nung sa kaso ko. Pwedeng justifiable homicide yung nangyari. Kasi pinagtanggol mo lang naman yung sarili mo. Kaya kakalabas ka dito. Maraming salamat. Pero, ayoko na umasa. Para hindi na lang din masakit. Dapat siguro tanggapin ko na
eto na talaga yung magiging buhay ko. Nita, tindihan kita, Ninita. Nung bago-bago rin ako dito, akala ko wala nang pag-asa na makakuha ko ng hostisya. Akala ko mabubulok na ako dito eh. Akala ko matapos akong abandonin ng misis ko. Ito yung mga anak ko. Hindi na ako makakaramdam ng pagmamahal. Pero nagkamali ako. Kasi dito ko pala matatagpuan yung babaeng gusto kong makasama ang buhay. Ninita, sa lahat ng darating na bukas, pwede bang makasama kita palagi? Pwede mo ba akong samahan bumuo ng pamilya? Kasama ng mga anak mo, anak ko. Siyempre, mga magiging anak natin. Oo. Kailan maalit ka? Ikakasal lang kami! Kailan daw nagiging krimen ang paghihiganti ng isang misis laban sa asawa niyang may kabit? Kapag po ang paghihiganti na to, Tita Mel, ay sinamahan na ng paglabag din sa batas. So, Tulad kumbaga, nung nangyari sa ating subject po, ngayon, no? Sa kwento po natin, katulad po nun, kung may paghihiganti po at nasaktan yung kabit ni mister, ay pwede po siyang kasuhan ng physical injuries, depende po sa gravity of the injury. If it's less serious, Yes, or yes. slight serious physical injuries. Kung napatay po, katulad nung sa ating kwento, maaari pong homicide or kung may qualifying circumstance of murder, pwede po siyang kasuhan ng ganon. Halimbawa, nag-post ka online ng mga defamatory imputations against sa kabit ng iyong mister, pwede ka rin pong kasuhan ng cyber libel. So, hindi ibig sabihin na nababae si mister ay Pwede mo lisensya na siya, oo. Pwede mo nang siraan yung babae at Yes ano, po. So may mga ipangalandakan mo online na eto ang kabit ng Opo. mister ko, hindi pwedeng ganun. Hindi po. May mga remedies po tayo, legal remedies, na kailangan pong gawin ng isang misis para po kung gusto niyang kasuhan yung kabit o yung mister niya. Kahit may pag-aalinlangan noon ang nanay ni Nanita, sa kanyang desisyon nito, ipinaglaban pa rin ni Nanita ang pagmahal niya kay Antonio. Sa paglipas ng mga buwan, mas lalong lumalim at naging buo ang pag-iibigan nila hanggang sa naunang lumaya, no, yung pangalawang mong asawa. nauna yun. Ano ang ginawa niya tungkol sa kaso mo? Paano kanya natulungan? Magaling yung abogado niya. Yung abogado niya magaling. Siya ang tagabayad ng Oo. abogado. Aha. Yun ang ibinigay sa akin, Oo. tulong. Matapos isilang ni Nanita ang anak nila ni Antonio, tuluyang nakalaya ng kulungan si Antonio nung taong ding yun. Habang pinagpaplanuhan nila ang kanilang kasal, tinutukan ni Antonio ang pag-usad ng kaso ni Nanita. Dahil sa pagmamahal at suporta ni Antonio, nabuhayan ng loob si Nanita na muling makapiling ang kanyang mga anak sa kanyang unang asawa. Pero isang araw, Totoo ba? Sa susunod na taon, posible na akong makalaya dito?
Oo, love. Tinutukan talaga namin ni attorney na mabawasan yung sentensya mo. Self-defense ang dinidiin namin. Diba? Sabi ko sa'yo eh, kung mawala ng pag-asa. Hindi na ako makapaghintay na ikasal sa'yo. At kumising araw-araw kasama mo. At ang mga anak natin. Ako rin, mahal. Tutuloy niya yung pangarap natin. Anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa mo dito? Kauwi ko lang galing probinsya. Balitaan ko sa nanay mo na mga nakaraw rito eh. Sabi rin niya, kakasal ka na raw. Totoo ba yan? Sagutin mo yung tanong ko. Anong ginagawa mo dito? Anong kailangan mo? Pumunta ako dito para sabihin sa'yo. Para sabihin sa'yo na mahal pa rin kita. Saka umugot ng kapalapang mukha mo para pumunta dito at sabihin yan sa akin! Sinabi ko na sa'yo noon, dati pa, hindi na kita mahal! Siniraan mo ang buhay ko noon. Hindi ko hahayaang sirain mo ulit ang buhay ko ngayon. Man ako pumunta rito para agawin ka sa kanya. Gusto ko lang makita ka ulit sa huling pagkakataon. At iabilin na rin yung mga anak natin sa kanya. Ikaw na sanang bahala sa pamilya ko muna. Sana ipakita mo sa kanila yung pagmamahal na hindi ko na ipakita sa kanila. Hindi naman ako umaasang papatawarin mo ako. Gusto ko na lang. Gusto ko lang maging masaya ka. Alis ka na. Pagkatapos ng 4 na taon, nakalaya ka na. Oh, 1980 ako lumabas. Okay. Ano naman ang nabalitaan mo tungkol dun sa una mong asawa? Eh, buhay pa noon, nagkaasawa pa rin ng iba. Ah, Nagkaanak nag-asawa? pa ng siyam. Nagkaanak pa na siyam. Kamusta ang lagay mo ngayon? Okay lang naman din. Ay, Kahit Ninita. papaano, yung panganay ko, Iba talaga. binibigyan naman akong sustento ng panganay ko. Anong gusto mo ipaalala sa mga misis na nagtitiis sa pambababae ng kanilang mga mister? Ay, talagang kailangan magtiis ka pa rin. Kasi una, asawa mo naman yun, mabait naman. Oo. Kaya lang, kung makagawa ng kasalanan, huwag patulan. Kasi baka makulong ka, yung hirap ngayon ng makulong ang babae. Lalo, wala silang kaano sa kulungan. Oo. Saka sa Muntinlupa na ngayon ang kulungan ng babae. Sa palagay mo ba, tama yung ginawa mo? Hindi naman tama. Ay, hindi? Dahil ang kasalanan ko rin Nakonsensya ka rin ba? Opo, ang tagal ko rin na Siya nga ba? talagang lahat na, laging merong pupuntang pari doon sa amin, sa kulungan. Oo. Sige, ang panalangin ko. Nangungumpisal ka, Opo. tumingi ka ng tawad sa Panginoon. Oo. Nakonsensya ka Nakonsensya rin ako. Siyempre, nakapantay ka eh. Kasalanan yan eh. Mortal na kasalanan. Sabi mo gano'n. Ay, Diyos ko. Hindi ko Ano naman ang natutunan mo sa loob ng kulungan? 4 na taong ka doon. Oo. Marami po. Kasi may mga gagandang mga pumapasok, mga estapa, mga ano. Sinasabihan ko sila. Na,
huwag kayong gagawa ng ganyan. Kasi kita mo, hirap kayo sa kulungan. Huwag niyo akong gayahin kasi ako, iba ang naging kwan ko kako. Kaya yung iba, natutuwa sa akin. Thank you very much. God bless you. Thank you, Mel. Kung hindi lamang binahira ng dugo ni Nenita ang kanyang mga kamay para lang makaganti, hindi sana humantong sa ganoon ng buhay niya at ng kanyang pamilya. Sa ganang akin, hindi dapat na mauwi sa ganito kung hindi niya inilagay ang batas sa kanyang kamay. Hindi ko hahayaang mabilanggo at magulo ang buhay ko at ng sa aking mga anak dahil sa isang krimen. Sa batas lumabag, sa batas din mananagot. Kaya mga ka-millennials ko, Gen Zs at Gen Alphas, ang pangakong pagmamahalang sinumpaan sa harap ng Diyos at ng tao ay hindi dapat sirain. Kaya nga may sinumpaang, till death do you part. Ngayon, bukas at magpakailanman. Pinakala ang apo, marunong naman ligaw. Ay, huwag kong konsintihin yung bata. Hindi naman niya alam ginagawa niya eh. May kondisyon si JR, pero tao rin yan. Ang magulang, lumalaban para sa kanyang anak. Paano hindi magiging apo nun? Eh, tingnan mo na, masyadong binibaby. Matagal na bang ginagawa yan sa'yo? Nay. Eh, bakit hindi mo naman sinasabi sa akin? Kasi po, magagalit kayo. Jer, ba't mo ko kinis? Kasi crush kita eh. Judith, crush mo rin ba ako? Hindi kita crush. Kasi love kita. Hindi tanga yung anak ko para magmahal ng sinto! Mami, please, tumigil ka na. Wag po! Isang anak mo! Ang katatagan ng isang ina. The Salome Avila Story.